Himayin pa natin ang usapin sa impeachment kasama si public interest at human rights lawyer, host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi po, Attorney Dino. Good evening, Ninya, sa lahat ng mga nanonood at ating mga tagapakinig. Attorney, naka-2 linggo na po tayo sa impeachment trial ni VP Sara. Ano po ang inyong assessment sa takbo ng paglilitis? Well, ang sabi ko, victory pa rin ito talaga sa due process at saka sa pananagutan sa ilalim ng ating konstitusyon dahilan sa na-delay na ito last year. So at least kaya nakikita na natin yung ebidensya. At least nadidepensahan ni Sara Duterte yung sarili niya sa proper forum. Hindi na lamang ito haka-haka. No? So ito yung due process na ibinibigay kay Sara Duterte na ipinagkait dun sa mga libo-libong namatay sa ilalim ng gera ng droga. No? At saka mahigit isang dekada na hindi kasi napapanagot ang mga Duterte sa kahit anong paggawin nila, nanapak ng sheriff, di ba? Pero ngayon, at least we are confronting the question, until when will our institutions actually let them get away with the things that they are doing? No? And ngayon, yan na yung tanong na kinoconfront natin. Ang tanong na lang is, hanggang dulo ba ito? O makakalaya ulit siya. Sana, i-confront na institutions natin yung totoong diwa ng konstitusyon at yan yung pananagutan. Okay, and Attorney, sa Lunes, inaabangan yung pagbobotohan, yung pagsapina sa tax and bank records ni VP Sara. Naniniwala ka ba na dapat itong buksan para magkaalaman na talaga para sa katotohanan? Well, there is no other way, no? Kasi ang pinakamataas na batas natin, yung saligang batas, yung konstitusyon natin, at nakalagay dyan na itong impeachment, ang pinakasagradong proseso ng pananagutan. Pagka pumayag ang mga senator judges na beyond the reach of the highest form of accountability, ang bank records, dahil lamang sa isang batas, para bang sinasabi lang mas mataas yung batas kaysa sa saligang batas or sa konstitusyon, yung una. Pangalawa, doon sa batas ng bank secrecy, explicit doon na nakalagay na exception ng impeachment. Pangalawa yan. Pangatlo, kahit doon sa BAR, no, doon sa National Internal Revenue Code, nakalagay rin doon na subject to lawful subpoena ang mga tax records ng kahit na sino pang public official. Can you just imagine the precedent that the Senate will be setting kung sakasakaling sasabihin nila beyond any accountability mechanism ang mga bank records ng mga tiwaling tao? So ibig sabihin, ilalagay lang nila sa bangko yung pera nila. Hindi na sila pwedeng mapanagot kahit na ng pinakamataas na accountability mechanism sa ating saligang batas na yan ang Constitution. So I cannot see it any other way. Ang impeachment ay ating journey or ating quest para sa katotohanan. No, pag hindi nila binuksan yung envelope, yung mga ano na yan, yung mga ebidensya na yan, parang yan yung second envelope nung EDSA 2, no, na nagkaroon ng walkout dahil yung 11 senators ay ayaw pabuksan yung ebidensya. No? So it will look like they are suppressing evidence unjustly. They are setting the precedent na walang kakayahan ang impeachment court para panagutin yung pinakatiwali. No? At papayag sila na yung mga teknikalidad at yung mga balakid lamang ang kanilang papanigan as opposed to the right of the people to know the truth. Attorney, sa tingin niyo po ba ito magiging voting on Monday could be a preview of how the senators will actually vote pagdating sa conviction or acquittal? Hindi naman. Ako yung nananalig pa rin na yung ating mga senador, no, will actually vote based on evidence at hindi pa naman nila nakikita yung mga ibang ebidensya. Sabi rin naman ng prosecution and sa aking palagay, no, the mere fact na dun sa salin niya ay zero yung perang nilagay. Tapos may AMLC report na 6 billion ang labas-pasok sa bank account niya. Kahit hindi natin buksan yung bank account, yung AMLC report also enjoys the presumption of regularity. Sufficient na yun for conviction. Kahit na buksan nila to o hindi. Pero dapat buksan nila para mas makita natin ito toong storya. Anyway, ang sinasabi ng ating batas at ang sinasabi sa jurisprudence, we have to find out the whole truth, hindi partial truth. Hindi half-truth, hindi quarter truth, diba? The whole truth. And you can only vote based on the evidence and the whole truth kung papayagan nila buksan itong mga ebidensya na ito. Okay, last question po, Attorney. Maiba tayo, iimbestigahan ng NBI yung paggamit daw ng pondo ng 2019 SEA Games kasama na rito yung 50 million pesos na cauldron. Sabi ni Senator Alan Peter, intimidation tactic raw ito
At sinabi niya kung kakasuhan din siya, ay iimbestigahan din daw niya or pag iimbestigahan siya, iimbestigahan din daw niya yung flood control projects. Ano po ang masasabi niyo dito? Imbestigahan lahat ng mga magnanakaw. Isama niya, pati yung flood control projects na yan. Tama yung gagawin niya, imbestigahan niya lahat. Not as a retaliation and not as a concession para hindi siya imbestigahan. Trabaho niya mag-imbestiga. Kung totoong gusto niya imbestigahan, yung mga corrupt, gawin niya na sa lalong madaling panahon, whether or not iimbestigahan siya. Tandaan natin yung genuine na investigation dito sa Southeast Asian Games na to never happened. Noong mga panahon na inimbestigahan ito, si Martires pa, ang ombudsman, alam naman natin na si Sammy Martires, napakabalakid sa pananagutan na parang naging enabler ng corruption noong panahon ng termino niya. No? So talagang wala tayong aasahan kay Martires sa mga panahon na yon. Tapos wala talagang genuine investigation na napanagot under Rodrigo Duterte. Lahat ng mga cronies niya, lahat ng mga nasa makapangyarihan. So this is only the first time that we are really investigating yung mga anomalya dito sa Southeast Asian Games. No? Na ang dami-dami ko talagang mga naririnig. At let's not commit the mistake of making the impeachment process about Alan Peter Cayetano. Dapat hindi niya ginagawang excuse na just because senator judge siya, automatically hindi na siya pwedeng imbestigahan. Yung ba yung pinapalabas niya? Dahil senator judge siya, hindi na pwedeng imbestigahan yung mga anomalya niya. At saka bakit tinadamay niya yung impeachment? Sagutin niya sa proper forum yung kaso niya. No? Meron naman siyang remedies available there. Pwede naman siya mag-offer ng ebidensya. Huwag niya i-hijack yung buong impeachment process just because may pananagutan siya sa ilalim ng batas. Okay, and last na po talaga and a short answer lang po, no? Paano makakaapekto itong inaabangang pagtestigo naman ni Director Matibag, NBI Director Matibag sa impeachment court sa susunod na linggo? Hindi naman kaya raw siya pag-initan ng ilang mga senador? That is not beyond Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano. No, wala na ako na-expect na ibang karakter sa dalawang tao to. So pag-iinitan talaga siya, babastusin talaga siya, magkakainitan, and sana hindi lang malihis yung ating atensyon. It's supposed to be not about the personalities. This is supposed to be the evidence on Sara Duterte. Not again yung grandstanding ni Alan Peter Cayetano at yung mga kasong hinaharap niya. Okay, maraming salamat at magandang gabi, Attorney Dino De Leon. Thank you.